Isang mapagpalang araw ulit mga idol at nagsisimula na nga po tayo dito sa ating bagong project. So bale yung schedule of works natin dito mga idol ay tiling dito sa loob. And then papa-stump coat na rin po natin itong walling niya para minsanan yung alikabok natin dito sa loob. Minsanan yung linis na. And then pag may go signal si madam, saka na natin i-finish itong walls niya. And then karagdagan sa ating trabaho ngayon dito, sa pagbabalik trabaho natin dito ay papalitadahan na rin po lahat dito sa labas. Yan yung mga dating hindi natapos. Bali papalitadahan na po natin. Yun. Sa po ito, sa left side elevation. Bali tatapusin na natin lahat ito, napalitadahan pati itong mga canopy. Lahat po dito sa front side, sa harapan. And then sa pinaka rear side niya, Dito lang ako mangalan. Ito. Sa pinaka likod. Papalitadahan na po ito lahat. Hanggang po sa taas. And then maski po doon sa sa right side elevation ay papalitadahan na rin po doon. So baling gagawin natin dito mga idol ay rough finish po ulit dito para mas madali po tayong mag-apply ng skim coat. So dito tayo pwesto mga idol sa loob. Bali ako muna yung magta-tiles. So silipin natin yung paraan na ginagawa namin pag kami po ay magta-tiles. Yan, so nagsimula na po tayo mga idol. So ang gagamitin natin ulit na pan-layout mga idol ay itong laser natin. Sobrang napakadali po ng ating mga ginagawa sa construction pag may ganito tayong gamit. So yung unang ginawa po namin ay kinuha natin kung saang parte yung pinaka mataas. Basic na pan na po yan na ginagawa. I-level natin lahat po itong floor area. Kung saan yung pinakamataas, doon tayo kukuha ng sukat para kung halimbawang mataas doon sa kabila ay hindi natin kailangang magtiktik. So dapat unang-una yun po ang gagawin. I-level po lahat ng part ng bahay o yung tile stand para para makita natin kung saang parte yung mataas mga idol. So ito, nasukatan na natin mula sa sukat natin sa laser, bumaba tayo ng 92 cm doon. So yung magiging kapal po nito, itong topping natin ay nasa 4 cm lang po ito. So yung iba hindi na po naglalagay ng pitik dyan sa gilid, pero tayo, naglalagay po tayo ng ganyan para yung siroho natin yung sa gilid ay kahit hindi na natin gamitan ng bar level. Kasi yung siroho, yan naman ang mahuhuli nating ikakabit. Yan. Lahat po ito, yung minarkahan namin ay lalagyan po namin ng ganyan para hindi na kailangan gumamit ng bar level pag magsisiroho na. Yung iba na nakikita natin, pwede naman po yun. Tansi na lang po yung ginagamit yun sa mga gilid na yan. Pero tayo para mas accurate ng konti, magbabase na lang po tayo dyan sa pitik. So ito na rin po yung kapal ng ating topping. Yun mga idol at na-layout na rin natin ito. So i-detalye lang natin kung paano natin kinuha po itong layout. Yan. So dito na tayo kumuha ng skwala sa mga hamba. Yan, at binato natin doon sa wall doon. So yung height po nito, kumuha po tayo ng 10.6 yung kinuha natin dito.
Yung point 3 po kasi dito ay yung magiging gap po ng pintuan saka ibabaw po ng ating tiles, ano. Ganun din po sa taas. At hindi naman po nakadikit talaga yung pintuan doon sa basyada natin ng ating hamba. So bale, yung 210.6 dito po natin ginawa sa may basyada ng hamba. Yan. So more or less yung gap nito nasa 3 mm. Ganun din po sa taas. So yung layout natin, ito na natin kinuha, no, sa may hamba niya. Yun mga idol, at yung gagamitin nating method ulit dito ay dry pack po, ano. Pero yung dry pack natin, tingnan nyo po, ay mas basa po ito sa karaniwang dry pack. Basa po siya. Hindi po siya yung katulad ng dry pack ng ibang installer na dry po yung gamit nila. So ito po, yan, medyo basa po siya. Yung ratio naman mga idol ng mixture natin ng dry pack ay 3 kahon po, na ang sukat po ng kahon ay 1 feet by 1 feet by 1 feet po yung sukat niya. Yun po ang standard na sukat po ng buhangin. So ang ginamit po namin dito mga idol ay timba. So ito po yung ginagamit nating pangsukat sa mga idol. Yung pangsukat sa buhangin, ano. So sinukat na namin po ito noon yung 1 feet by 1 feet po na kahon. Ang dami po ng isang balde po na ganito na buhangin ay 1.5 po. So yun po yung sinusundan naming method. Bale yung isang kahon, 1.5 ganito po yung isang kahon. So sa isang bag po na semento, ang ratio po namin doon ay 3 kahon po na buhangin. At sa isang bag po, kung pagsusukatan po natin ay balde na ganito kalaki, ay 4.5 balde po na ganito na buhangin. Bale, po ito mga idol, 16 liters po ito na balde. Yan. At napakahalaga din po yung grouting natin dito, mga idol. So, yung ginamit nating pang-grout po dito ay purong semento lamang po, Yan. Yung kapal po ng ating topping ay nasa 3 cm lang po. Yung layout, nasa po ito, yung nasa 4 cm. Yung kapal po ng gagamiting tiles natin kasi ay nasa 1 cm din po. Ito po yung ginagamit nating gagamitin nating tiles, mga idol. Yan. Yun mga idol, sa pag-install naman ng tiles ay nakadepende po ito kung ano pong diskarte o method yung gagamitin ng tile setter. May screening method po kasi, direct installation, and then yung isa, yung madalis natin makita sa Facebook at sa YouTube, yung compact muna natin yung tiles, saka natin papairan yung papairan ng adhesive cement yung likuran ng tiles bago natin install yung tiles. So sa direct installation ay madalas makita lang po natin yan pag medyo makapal yung ating mortar, So ito, manipis yung mortar natin, kaya kailangan i-compact muna natin yung tiles bago natin lagyan ng tile adhesive yung palaman ng ating tiles. So ito, magsisimula na tayo ng mga idol. So i-compact muna natin dito yung ating tiles bago natin lagyan ng topping. Karga mami.
kapalan mo natin ito ah. Yan, so ito mga idol, yung kinumpak muna natin yung tiles, ano. So makikita natin dito kung may mga part na wala kulang yung halo niya. So pwede nating lagyan, ano. Yan. Dito naman po sa adhesive natin mga idol ay ginagamitan natin to ng trowel na may ipin, ano mga idol. Ito halos yung itong pinakapalaman ng ating tiles ay halos nasa ano po ito 1 cm yung kapal niya. Yan, mas mainam po kasi kung may gamit po kayong ganito para mas naikakalat natin yung adhesive cement niya. Yun mga idol, so nakapagkabit na tayo, ano. So sa tile installation po natin ay naglalagay din po tayo ng spacer, ano. So ito yung ginagamit nating spacer, ano mga idol. Yan, oh. So simple lang naman po yung pagkabit nito, papaigpitan mo lang ito. Yan. Para lapat na lapat po yung ating tiles. Yan, oh. So sa spacing natin mga idol ay halos 1.5 mm po ito. Itong gamit nating tile leveling system. Tile leveling system po itong may 1 mm po na ganito, may 2 mm, may 1.5 mm din po yung yung lapad po nito. Yan. So nabili lang naman po natin do sa online, ano. So ganito po yung paraan ng ating paglalagay nito, ano mga idol. Nasa gilid po, unless hindi naman talaga perfect itong tiles at may diferensya, pwede nyo pong lagyan po ng tatlo para pantay siya. Yan, oh. Pakalaga po kasi itong spacing po na ito, lalo na pag lumindol, ano mga idol. Sapagkat kung nakapikit yung ating tiles, pag umuga po yan, sigurado mag-uuntugan na po agad itong dalawang tiles. Yun po yung nagiging sanhi ng pagtuklap ng ating tiles, ano po. At kung halimbawa po nasa gilid po kayo ng daan, yun din po yung isa sa mga dahilan. Kapag may dumaan na sasakyan na mabigat, umuuga po yung bahay, ano. Ramdam po natin yan pag nasa gilid tayo ng highway. Kaya mabuti may spacing po yung ating tiles. So isa pa sa mga dahilan kaya dapat may spacing po ito. Hindi naman po talaga perpekto yung gawa ng tao, ano. Meron at merong diferensya po sa ating mga kinakabit na mga tiles. Bihira po talaga o wala naman po talagang perpekto. So kung may halimbawang may diferensya yung ginawa natin, no, may kapak. Halimbawa po ay kumapak po dito sa part po na ito. May silbi din po itong gap po natin na ito. Pwede po nating painumin yung part po na kumapak. Pukpukin lang po natin ng pukpukin. Papaigupin natin siya ng purong semento, no? Lilinisin lang ito ng mabuti. Pupukpukin. Painumin ng purong semento hanggang sa tumigas siya, hanggang kumapit na. So yan din po yung isang kagandahan pag may spacing yung ating tiles. So pagpatuloy po natin ito.
Yun, so silipin natin yung natapos natin, ano, mga idol. Yan, so nasa 37 pieces po ito, ano, mga idol. Mas marami pa sana tayong naikabit kung mas maaga yung material na dumating. Nantay pa natin kasi yung yung semento bago tayo nakapagsimula. So tanghali na tayo simulang maglatag ng tiles, kaya medyo limited muna yung natapos natin. Nasa 37 pieces po itong natapos yung kabit natin, no? Yan. So bale glaze po ito, mga idol, porcelain tile. Yan, 60 by 60. Yun. Yan, subaybayan nyo bukas, mga idol, yung YouTube channel natin. Kaya detalye natin kung paano natin kinukuha yung sukat at kung magkano yung per square meter natin sa tiling, ano. So i-reveal natin bukas kung magkano ang kuha natin per square meter. Yan. So dito muna natin tatapusin yung video natin, ano, mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.